Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw nyo makinig. Retired policemen, both officers and non-commissioned officers were hurt. If you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa... Hi everyone! Ang head ng MMDA clearing operation na si Gabriel Go ay nagbigay ng public apology dahil sa pagsita niya sa isang pulis at pag-post ng video ng isang vlogger kung saan ay pinapagalitan niya ang isang pulis. Sa video na ito ay tingnan natin kung tama ba or mali ang nagawa ng head ng MMDA clearing operation. Panoorin natin ang video na ito. Nagkaroon ng clearing operation ang MMDA sa Quezon City at malapit ito sa Anonas Police Station. Nakita ni Sir Gabriel Go ang sandamakmak na motor na nakapark sa bangketa. Kaya sinabi niya sa mga MMDA na tikitan ng mga motor na nakaparada sa bangketa. Tikitan nyo nga yung mga motor. Pinagsabihan ko na po kayo eh. Ay mga motor! Tikitan nyo nga, halika, baba kayo. Lahat. Bago pa man ang operasyon na ito, ay nagsabi na pala itong MMDA na si Gabriel Go sa station commander na sana ay huwag lalagpas sa linya ng bangketa ang mga motor. Ayan na yung linya nyo. Kinausap ko na yung station commander nyo, sabi ko walang lalagpas dito eh. Pero nagkaroon ng komosyon nang ang isang pulis ay sinabihan ang naninikit na MMDA na tinikitan mo? Dahil dito ay pinagsabihan ni Sir Gabriel Go ang pulis. Pasok ko na lang, sir. Apo. Sige, hintayin mo muna yung ticket mo. Apo, antayin ko na. Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw nyo makinig. Tapos dadating tao, sasabihin ko, tinikita mo? Okay, pasensya na, sir, ha? Pasensya na po. Hindi pa, pasok ko na lang po. Pero, Hindi mo muna yung ticket, hindi maganda yung approach mo, hindi ko gusto. Sorry po, sorry po. Ako na humingi ng pasensya, sir. Pasensya na po. Ha? Kasalanan ko naman po. Hindi, ang akin yung approach mo. Sorry, sir. Sorry po. Ano po? Sa huli ay humingi naman ng tawad itong pulis kay Sir Gabriel Go at ipinasok na ang motor upang hindi makaharang sa bangketa. Bayaran ko na, sir. Hindi problema yung bayad, ang sa akin yung approach natin. Sorry. Diba? Po. Nung nakita mo ko, ay, Oo nga, sir. Hindi. pag wala ako, ganun na lang. Hindi, okay lang, sir. Pasensya na po. Ako na humingi ng pasensya. Opo. Ang oras ngayon ay 12 noon. Noong nakarating naman ang insidente sa Napolcom, ay ganito ang kanilang naging tugon. The offense was not just done to Captain Felipe. The offense was done to the 225,000 strong members of the Philippine National Police. Sana bigyan naman ng konting respeto ang uniforme. Dahil doon ay pumunta mismo sa tanggapan ng Napolcom si Sir Gabriel Go upang mag-public apology at ganito ang kanyang sinabi. So narito po ako ngayong umagang ito dahil nga po with our pressing issues na umiikot po ngayon, no? Tungkol nga sa involvement ng aming operasyon na kung saan nagkaroon po ng hindi magandang pakikitungo ang aming operasyon na headed by me personally po sa MMDA Special Operations Group with our uniformed personnel po natin, si Captain Felipe po. Araw-araw it requires me to be on the road every day, from morning until evening. So, pero hindi po tama na we involve emotions. It should not be emotional in such a sense na it will get ahead of us. So, nais ko pong itong umagang ito, formally po na humingi po ng nawa at of course gusto ko rin po magbigay ng humingi ng paumanhin. Hindi lang po sa ating kagalang-galang na commissioner, but also directly to Captain Felipe po. Sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa nangyaring it's not my intention magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. So, aside from that, nais ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police. Tinanggap naman ng Napolcom Commissioner ang apology ni Sir Gabriel Go, pero pinagsabihan niya ito sa mga video na kanilang pinupost sa clearing operation. Let's be more circumspect sana, Gab.
Yung mga medyo napapayang mga individuals dun sa mga videos nyo, both YouTube ni Dadaku and your personal TikTok account, baka pwedeng paki-take down o kaya baka pwedeng paki-edit naman. Respetuhin nyo rin naman yung mga rights of the private citizens kasi presumed innocent din naman yan, may mga karapatan din naman yan. Pero itinuloy pa din ng pulis sa video ang pagsampa ng kaso kay Sir Gabriel Go dahil daw umano sa nakasira ito ng kanyang pagkatao. Sir, mapatawad na po natin siya. Actually, sinusuportahan ko po siya dun sa crusade niya, again po dun sa illegal on cleaning on street sa ating Metro Manila. Saludo po ako sa kanya dyan. Doon po sa, lastly po, it is my personal decision po to file a case for posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating pagkatao. With that po, as of this moment, yun lang po muna ang ating masasabi. Muli po, magandang hapon po. Ayon naman kay Sir Gabriel Go, ay hindi sa kanya ang social media account kung saan na-post ang video. Hindi po ako si Dadako. Hindi po akin ang Dadako. Hindi po. There's no monetary involvement. As I said, siya po ay isang private na individual na sumasama. Narinig natin yung side ng istorya na ito. Ang akin dito ay kung sakaling makarating ito kay Sir Gabriel Go, ay huwag sana niyang pabayaan si Dadako. Tingin ko dito ay ang tatamaan dito ay si Dadako. Dahil hindi naman pala employee ng MMDA si Dadako. Isa pala siyang private citizen na sumasama lang sa clearing operation. Pero napakalaking tulong itong si Dadako dahil ang pagkuha niya ng video ang pumuprotekta sa possible na masamang gawin ng mga may-ari ng gamit na nakaharang sa bangketa. Ang unang mararamdaman po kasi ng mga tinatamaan ng clearing operation na ito ay galit. Pero kapag nakita nila na may kumukuha ng video ay kumakalma sila dahil kung ano man ang gawin nila sa MMDA ay magiging viral ito. Dahil doon ay nagiging proteksyon ng mga MMDA itong mga vlogger na katulad ni Dadako. Kaya sana wag mo sanang pabayaan Sir Gabriel Go si Dadako. Para naman doon sa pulis ay sana patawarin na lang niya si Dadako at si Sir Gabriel Go. Dahil ang gusto lang naman sana nila ay ayusin ang bangketa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Naniniwala ako na sa pagtutulungan ng mga MMDA at ng mga pulis ay magiging maganda at protektado ang paligid na siyang magiging dahilan upang gumanda ang buhay ng mga Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.